sa ating kusina at muli ako ang inyong madiskarting nanay. Ang bilis ng panahon, konting kembot na lang. Tapos na naman ang January at papasok na naman ang February, araw ng mga puso. So ngayong araw samahan niyo ako kasi magluluto ako ng ulam na panibago sa inyong pandinig. Sa mga mahilig sa gata, kaway-kaway dyan. So, naka-prepare na yung mga kailangan kong sangkap. Kaya, wag na nating patagalin. Excited na ako kasi nagugutom na rin ako dahil kakatapos ko lang maglinis mga manay. So, eto nga pala yung kailangan natin. Bali, meron ako ritong warm water kasi ibababad ko rito yung mushroom. Eto yung gamit ko. Shiitake mushroom. Nabibili to sa mall mga manay. Pero check nyo na rin kung meron sa online. Ang ganda kasi nito dahil naka-slice na siya. Tapos, ayun o, maputi. Ayan. Ang ganda ng pagka bawat slice niya. Malinis ba? Hindi siya yung maitim. Ayan. Bababad lang siya sa warm water. Meron tayo ditong gata. Ayan. Ito yung pinaka pangalawang piga ng niyog. Then, sasabayan natin ng ito yung unang piga naman yung coconut cream. Kung wala kayong fresh na gata, pwede naman yung nasa lata. Tapos, meron tayo ditong hiniwa or in-slice na baka. Manipis lang yung pagka-slice ko, ganyan. Pero pwede naman into cubes. Ako, in-slice ko ng ganito para mabilis siyang maluto. Pwede kayong gumamit ng pressure cooker kung gusto nyo mas mabilisan yung pagpapalambot. Para sa panggisa natin, may sibuyas, bawang, konting luya, at ito yung bell pepper. So, magpapainit na ako ng ating paglulutuan. So, yan, mainit na. Lalagay ako ng konting oil, panggisa natin. Then, wait, may nakalimutan ako ipakita sa inyo. Meron din pala tayo ditong in-slice na hinog na kamatis. So, dito kapag mainit na yung oil, pagsabay na natin, igisa yung luya at bawang. Igisa lang natin hanggang sa lumabas yung aroma niya. Yung bango. Yung luya kasi kaya tayo naglalagay, patanggal din siya ng anggo o lansa ng baka. Then, kapag amoy nyo na yung bawang at luya, sundan natin ng maraming sibuyas. Pwede rin kayo gumamit ng puting sibuyas. Mas mainam talaga igisa at maraming sibuyas at bawang. Kasi masarap. Mahilig tayo sa gisa-gisa eh. Then dito, kapag lanta na yung sibuyas natin, pwede na natin ilagay ang baka na hiniwa natin. So ito ay tumitimbang lang ng higit 1 kilo. Then, sangkutsahin lang natin. Kapag nasasangkutsa na natin, titimplahan natin ito ng patis. Kung ayaw niya ng patis, pwede naman ang asin. Naglalagay lang ako ng 2 kutsarang patis. Then, pamintang durog. Kailangan ko na talaga mamalengke. Bumibili na tayo ng tingi-tingi. Oh. Kutsahin lang natin. Para habang hinahalo kasi natin to, yung patis, paminta, kumakapit na dun sa karne natin. Bango. Tapos hahayaan lang natin to, tatakpan ko muna kasi magbababad tayo nung mushroom natin. Takpan muna natin to. Dito naman tayo sa natin, mushroom. Pwede naman din kayong gumamit nung nasa lata mga manay. Kung wala kayong makitang ganito. Ito naman tansyahan. Kaya ako mahilig ako sa mushroom eh. Kasi para na rin siyang karne kapag naluluto. Hinahalo ko to sa pansit, sa manok, pag may mga gisa-gisa, chop suey. Yan. Mga 120 grams yung binabad ko. Kailangan sa warm water. Then, pagkalipas lang ng mga 15 minutes, pipigain natin yan. Hindi kailangan yung tubig. Para lang siya lumambot. Check na ulit natin. So, bago ko yan haluin,
maglalagay na tayo ng kamatis. Ang gagawin ko kasi dito mga manay is papaigahin ko yan bago tayo maglalagay ng pangalawang piga ng niyog na siya magpapalambot dun sa baka. So, pwede namang direkta na igigisa nyo rin yung kamatis kasabay nung sibuyas, bawang. Pero, ganito yung ginagawa ko. So, kanya-kanyang diskarte. Nung natikman ko to mga manay, ang sarap niya. Para kasi siyang kaldereta. Kaso, wala tayong tomato sauce na nilagay. Wala din tayong liver spread na nilagay. Nagpapalinamnam sa kanya yung gata mismo. Then, takpan ulit natin para malamog yung kamatis na nilagay natin. O, eto na mga manay. Talagang napaiga na. So, ilang natin. Naiga talaga. Pero ang bango pa rin So, pag ganito na, napaiga na natin yan, saka tayo maglalagay ng pangalawang piga ng niyog. Haluin ko lang. Ito na yung magpapalambot talaga sa kanya. Lalagay natin to lahat. Bali yung niyog na ginamit ko rito ay 2 malaking niyog. Yan. Then, takpan muna natin yan. Tapos, dapat yung apoy niya mahinang-mahina para hindi din malakas sa gasol yung pagpapalambot nyo. Kung meron kayong pressure cooker, mas mainam, mga 15 to 20 minutes lang pag pressure cooker. Pag eto, siguro abutin tayo dito ng mga 1 oras, ganun. So, check na po ulit natin. Eto, pinakulon ko lang siya or niluto ko lang siya sa mahinang apoy. Kaya pansinin nyo. Ayun o, mabilis maluto dahil din hindi ganon kakapal yung slice ko sa kanya. So, dito ilalagay ko na yung mushroom na piniga ko, yung binabad natin kanina sa sa maligamgam na tubig. Again, kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit nung nasa inkan, yung mga nasa lata, pwede po yun. Bango no? Ilalagay na rin natin yung bell pepper. Etong pwede nyo po talaga itong pambenta rin kung meron kayong mga karinderya or nagki-cater din kayo para maiba naman. Masarap po ito mga manay. Pwede nyo rin itong i-stock, lagay nyo lang sa freezer tapos re-reheat nyo lang kapag kakainin So dito, dahil kung mapapansin nyo, yung kanyang sabaw may pagka-iga na. So, nasa kalahati na yung nawala. Ilalagay ko na yung unang piga ng niyog o yung yung coconut cream, kumbaga. Ayan. Huwag nyo pong titipirin sa gata para masarap na masarap. Pero kung wala kayo nito, pwede rin siguro kayong gumamit ng all-purpose cream. Yung ganon. Kaso mas malasa nga po talaga kapag ganito. Yung gata mismo yung ating gagamitin. Yan. Ang gusto ko rito is maglalapot siya na talagang naglalangis dun sa gata na nilagay natin. Then, continuous lang ulit. Tatakpan natin yan, tapos mamaya titimplahan ko ng asin kung kailangan. Check na ulit natin mga manay. Yung amoy niya, grabe yung bango. Bango. Ito pa lang, mabubusog ka na eh. Yung pa natitikman, pero yung amoy ng gata talagang ang sarap. Ang sarap sa ilong amoy. Pero hindi lahat kaya mahilig sa gata. Ayun, nagbubuo-buo na siya. So, ang gagawin natin dito is palalangisin pa natin yan. Para talaga namang naku po. Eto, pwede nyo itong lagyan ng siling labuyo mga manay. Yung mga mahilig sa maanghang. Pwede yan. Talagang mapapa-only rice ka rito. So, hindi na natin siya tatakpan para
mag-ano siya, maglangis yung gata natin. Kasi kapag tinatakpan natin, nagbubuo-buo yan. Hindi natin mache-check. So, kailangan maya-maya, hinahalo natin para may wason masunog. Gaya kanina. Kasi may inaasikaso ko rito. Pag napabayaan, may tendency na masunog kasi yung gata natin. So, hindi magiging maganda. Hayaan lang natin yan ng ganyan, naka-open. Tapos, maya-maya yung paghalo. So, dito, maglalagay din ako ng siling labuyo. Ito lang yung meron sa rep ko. Pwede rin po siling berde. Masarap din yun. Susubukan ko na rin yan mga manay. Hindi ko na siya iniwan ng maliliit kasi may kasama kami rito na hindi ko makain ng maanghang. Pero yung ibang anak ko rito gusto nila ng maanghang. Yan, halu-haluin natin maya-maya kasi masusunog yung ilalim para pantay yung pagkakaluto. Pwede nyo rin itong lagyan ng mga pampalasa. Mamaya ako maglalagay ng, ng asin kasi titikman pa natin kapag okay na. At eto na yung hinihintay natin mga manay. Ayun o. Naglalangis na or nagmamantika na yung ating niluluto. Bango. Malambot na rin yung ating baka. So, pwedeng-pwede na to. May ulam na yung mga anak ko kaso ayaw nila. Ito yung hinihintay nila. Lalo na yung bunso ko. Tinanong, Nash, eto yung gusto mong ulam, Nash? Eto? Eto gusto mong ulam? May ulam ka na. Ba't dito gusto mo? Tinanong pa niya kung gata ba to. Nung nalaman niyang luto sa gata, napapawaw. Kakain ka nito? Itim mo na, kakaligo mo. Ligo pa more. Ang itim mo na. Ayan, luto na to. So, timplan ko lang ng konting asin. Titikman ko rin muna. Nakadungo ka na talaga dyan, ha? Tikman ko muna. Para sa akin, okay na. Yung lasa niya, tikman mo na. Talagang rume-request pa talaga. Doon ka. Dito ka sa gilid. Para sa akin, ang creamy na niya. Pero lagyan ko lang ng konting asin. Onting-onti lang, asin onti lang. Kasi yung lasa niya talagang kakaiba na. Hindi na ako dito naglagay ng mga, kung ano pang mga pampalasa, ha? Pero nasa inyo yan. Kayo na yung bahala. Tikman nyo muna bago nyo ligyan ng mga kung ano nung pampalasa para makuha nyo yung timpla na gusto ninyo. So, dahil ito ay luto na, kakain na kami. Kain na natin yung kalan. Siyempre, sasandok na tayo dahil yung mga kasama ko ay nag-iintay na. Pati yung mga alaga namin. Ewan ko pag nagluto kami dito. Alam nila kapag kakain na kami. Panalong panalo to. Kain ka nito, Ate Love. Ayan, tas may sili. Ayan. Kain na po tayo. Siyempre, bago tayo magpaalam ay kakain muna tayo. Wow. Masarap kapag may mushroom kasi para na siyang karne. Pero yung iba hindi kumakain nito. Kaya kung ayaw nyo, huwag nyo lagyan. Kain po tayo. Sarap. Tapos ang lambot. Mapapakain ka rito ng marami. Pag ganito yung ulam mo. Wala pa ako nakikita nito na nagbebenta sa mga karinderya. Kaya i-try nyo. Lalo na kapag may palo ng anghang. Nako. Pasok sa banga. Para siyang Bicol Express na hindi maintindihan. Basta masarap. So yan. Pangalawang subo para sa inyo mga manay. Lasang-lasa yung konting anghang. Tapos yung lamnam ng gata. So yun mga manay, hanggang dito na lang. Dahil gutom na sila. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam! Sarap.